Yan, good morning sa inyo mga kamamaw. Lalabas na naman si kamamaw at meron akong pipick upin. Actually si Mrs. kasi parang may in-order siya na grahams, lumpia, spring roll na ano, ay mga ganon. Ready to eat na. Usually mahilig kami sa mga kakanin. Mahilig kami sa kakanin. Saka syempre nakalimutan ng magluto. Hindi nakalimutan. Walang oras magluto si Mrs. So bumili na lang kami ng lutong ulam. So napakaganda mga kamamo ng panahon ngayon dito sa Saskatoon. Syempre June na ngayon. So marami tayong mga events na mangyayari dito sa Saskatoon pag summer time. So may music festival na darating this coming Friday to Sunday. Like magpe-perform doon si Ate Mylene Argigiles, yung kapatid natin dito sa Saskatoon. Siya kakanta siya doon sa day 3. And then ano pa ba ang mga kaganapan dito sa Saskatoon? Syempre sobrang daming concert na nagaganap ngayon. Nakaraan nag-concert si Gigi Delana. Ngayon padating sila Glock 9, si Flo G, si Ska Stockley, ng mga malulupit na rapper ng Pilipinas. Tsaka meron din tayong Moira, meron din tayong si Pomoy. Yon. So ang daming kaganapan dito sa Canada mga kamamaw. Sobrang, kung marami ka lang budget mga kamamaw, nako, sulit na sulit ang summer mo. Kaya yung iba hindi nila pinapalagpas yung mga ganung pagkakataon. Ako, ang target ni kamamaw ngayong summer is maayos ko lang yung sasakyan ko ng konti, is okay na ako. So ngayon until gawa pa rin yung kalsada natin. Yan. Sabi ko rin kay Missy, di mo baka ako napansin dahil pinapatay yung main switch natin sa baba sa tubig. So it means wala tayong babayaran tubig ngayong buwan. Ayun yung tropa natin na bait yung lalaki niya. Kaya na lagi ko nakakakwentuhan. So ang ganda ng panahon natin. Summer is ready. Anong ang budget mo ba ay ready na for summer time? Oh, sorry. Yeah. Yung budget mo ba ay ready na for summer time? So ang daming kaganapan na pwede natin alibang ang ating mga sarili ngayong summer time. So pick-upin ko lang yung ulam. Tapos daan na rin ako sa Gam. Bili ko na rin ng chicken feet yung mga alaga natin. At the same time bili ko na lang din sila ng bully stick para habang nag-aalaga tayo mamaya kay CJ is busy yung tatlo sa bully stick nila. Kasi Mrs. Balakat dumaan ng giant tiger after ko na ito dahil may bibilin siyang pang-personal niya na gamit niya. So check ulit natin tong ating sasakyan. Nakaraan ito yan ulit. Ako'y kinakabahan mga kamama, honestly, tuwing papunta na ako dito galing sa bahay para i-check ko yung sasakyan ko. Sana'y hindi madali itong sasakyan natin. And nagpapa-shoutout pala yung mga natin, yung mga tropa natin dyan sa Pilipinas. Yan, yung mga kababata ko, sinashoutout ko sila. Tsaka syempre yung utol ko, sinashoutout ko yung utol ko, si Daniel Capili. Yan, si Ibo. Follow nyo rin ako mga kamamaw sa sa Facebook natin. Nakakatawa lang dahil maganda yung naging ratings nung reels natin sa Facebook. Talagang ayun na, hindi ko ina-expect na magkakaroon tayong ads on reels dun sa ating sa ating account. Pero syempre blessing yun. So, dala na ng hard work natin mga kamamaw. Malay natin sa mga susunod na pagkakataon itong si YouTube naman ay ma-monetize na rin. Medyo malapit-lapit na. Lagpas na tayo sa kalahati ng ng video view hours natin. So lagpas na tayo ng kalahati. Konti na lang, konting tiyaga. Upload lang ng upload.
nang makuha natin ang ating target sa ating YouTube channel. Then nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta, sa lahat na naandyan para sa Kamamo Vlogs. Maraming salamat. Natalo natin. Kita niyo yung Saskatoon mga Kamamo pag summer time, sobrang ganda sa paligid dahil makaliwalas, berdeng berde, kasi may aso dito. Patok lang tayo. Ay sa ate, pangalan niyo po ate? Sabina po, Sabina. Sabina, ayan ate. Ayun na, nag-order tayo ng lumpia tsaka nung tawag dito ate, ube grahams. Leche, Graham de Leche. Graham de Leche, yan. Saan kayo nila makakontak ate? Ano yung number natin? Order lang po kayo dito sa Rason Delicacy, 639-3864. Oh. 698. Oh, sige. Salamat ate po. Salamat po. Din, Okay po. Ayun mga Kamamo, biligay na ni ate yung number niya. Kontakin nyo na lang. Ang bango. Ang bango mga Kamamaw. Nakakagutom. Yan. Medyo marami-rami pala na order ni Mrs. Kaya sulit ang kain natin ito. Yan, sagam naman tayo. Sana may chicken feet. Kasi nakaraan wala, dumaan ako. Wala yung idol natin Idol natin O kilala niya si Kuya, si Chef. Ito yung pinakamatibay dito guys. Hindi tayo ng ang isaw. Piprito ko. Hello po. And then chicken feet. Yan pag tinola natin. Kamamo, may nakausap din tayo doon kanina. Si Chef Rex. Samakto kasi nandun si Chef Buddy, di ba? Tapos may dumating pa isa si Chef Rex. Nag-ano rin siya ng event. In-invite din niya tayo na pumunta sa music festival sa Sabado nga. Para suporta din ba sa Pinoy. Sabi ko, tatry natin baka Saturday kung sakali. Kasi si Jacob kasi, di ba? Kasi hindi pa siya kumbaga sa akin parang hindi pa ready si Jacob na isabak mo sa labas ng matagalan. So bala kung papayat, kung kakayanin naman talaga, papasyal tayo sa Sabado. Kasi Sabado lang oras na libre si Kamamaw. Ayan, dami na natin nabili. So ready na, dadaan na lang tayo daan ako sa Dolorama dahil bibili tayo ng treats tsaka ng pulistik ng mga alaga natin. Tapos si Chef Buddy, in-invite din niya ako. Parang may hindi ko alam kung may meeting o may conference daw sila this coming Saturday, malapit lang sa bahay. So pakikita daw natin din yung mga may mga katungkulan dito sa Saskatoon. So papakilala niyo tayo. Marami si Chef Buddy inaano sa akin. Nire-refer na isama ko daw sa vlog, i-vlog ko daw. Kasi ako naman mga Kamamo, honestly, pag may mga gano'n na ay, i-vlog mo ako, sige, gawa ko. Ganun lang naman ako. Tsaka, talagang kumbaga sa akin libang ko kasi gusto kong i-share yung kung ano bang meron dito sa Saskatoon. Para siyempre, yung mga dumarating kasi na tao na papunta dito sa Saskatoon, at least kahit paano, may idea na sila. O makilala nila yung mga taong mga para bang may pangalan dito sa Saskatoon para kung sakaling darating yung point na lalapitan nila or may kailangan sila sa mga gantong klase ng larangan nila sa trabaho na kailangan nyo yung ganito yung kailangan natin. Ayun, may message na lang nila, diba? Kasi kahit pa paano ang akin din naman sa paggawa ko ng vlog is para makatulong din naman tayo dito sa kapwa Pilipino natin sa Saskatoon. Para may malalapitan sila kung sakaling may kailangan sila. Yan, papark muna tayo dito. Kaya malaking bagay din mga Kamamaw yung marami kang kakilala dito. Tapos malalapitan. Saka dapat talaga maging palakaibigan ka. Kung gusto mong tumagal sa bansang hindi sa atin,
Ang mahalaga is makisama ka. Dapat marunong makisama, marunong ka makapagkapwa-tao, marunong ka sa lahat ng bagay para at least kung darating yung point mga kamamaw, i-earn mo rin naman yung lahat ng mga bagay na ginagawa mo ngayon dahil ang laking bagay na marami kang kakilala dito. Mga kamamaw, ang ganda ng setup oh. Angas oh. Ma-setup pa mo lang ganyan truck natin, ganda pa na. Mga kamamaw, papasok mo tayo. Yan, syempre bago tayo pumasok, kwentuhan muna tayo. Yan. Masarap din i-share mga kamamaw, i-share ko din yung yung typical na yung tipong pag dating mo sa Canada, yung mga may experience mo sa mga kung paano kayo trato ng mga Pinoy, pagbago ka lang dito, bagong salta ka lang dito sa Canada, yung sa na-experience ko, pagkwentuhan natin yan. Yan mga kamamaw. Naalala ko lang kasi parang sarapan yun din, i-share din ba yung experience na naranasan natin nung bago pa tayo. Kasi usual, pag bago ka, ang mga bagay na ma-experience mo dyan, syempre, hindi makakasalubong ang mga Pilipino na matagal na dito, na talaga sila yung mga nauna sa'yo. Minsan makaka-experience ka mga kamamaw. Ito real talk to mga kamamaw, pag-usapan natin na to. Wala tayong tinatagong masabi lahat ay maganda at mabuti meron, sasabihin natin ngayon. Ma-experience mo yung mga kamamaw, yung sabihin natin may mga Pilipino din dito na parang nakakasalubong mo na, halos tumango ka na, halos kulang na lang lumuhod ka dahil binabati mo sila, tapos i-reject ka lang mga kamamaw, hindi ka papansinin. Di mo rin masabi na parang nahihiyang bumati. Ang point parang minsan may experience ka na parang halos sabi ko nga sa inyo parang kulang na lang lumuhod ka sa harapan para matiin mo. Kasi may mga tao talagang palabat, may tao hindi, di ba? May ma-experience mo mga ganon. Ma-experience pa rin mga kamamaw yung tayo nung bago tayo is na-experience ko rin yung na-experience pa rin yung talaga pagsalpak mo pa lang pagdating mo pa lang dito sa Canada, marami nang nagtuturo sa'yo na ganito yung gawin mo, ganito yung kunyari dito yung kuha na ng SIN, talagang i-guide ka nila mga kamamaw. Minsan may times pa nga na naka-experience tayo. Shoutout kay Kai tsaka kay sa asawa niya. Yun actually si Kai, dalaga pa siya, boyfriend pa lang niya kalimutan pa pangalan ng asawa niya. Boyfriend pa lang niya yung asawa niya, sa American kasi siya nagtatrabaho. Yun yung hindi ko makakalimutan na talagang hanggang ngayon pinagpapasalamat ko doon sa mag-asawa na yun. Talaga nung dumating kami mga kamamaw, wala kami, tipong bago kami, wala kaming panggastos, wala pang budget, kung ano lang meron sa bulsa namin, yun lang meron kami. Tinulungan niya talaga kami mga kamamaw, honestly. Tinulungan kami nung mag-asawang yun. Talaga binigyan kami ng pagkain. Hindi lang naman ako binigyan, wala kami. Nag-share kami sa pagkain mga kamamaw. Talagang masasabi mo parang hulog ng langit yung mag-asawang yun. Talagang tinutulungan ka. May mga ganun pinatutulungan ka talaga, i-guide ka sa lahat ng kakataon. Kasi kadalasan din naman ang kasabihan din ng mga Pilipino dito, kung ano yung na-experience mo nung dumating ka, kung paano ka i-welcome ng tao, ganun din ang gawin mo sa mga susunod na mga darating pa. Kaya katulad yan, nakikita yung isa sa vlog ko, diba? Yung mga nagkatapat tayo si Kimton, example na natin si Kimton, tsaka yung mga taga-Pericorn na, diba, welcome natin sila, ikina-guide natin sila kung ano mga dapat nilang gawin. Kasi syempre, iba pa rin mga kamamaw yung ang laking tulong mga kamamaw nung guidance mo na hindi na nila kailangang isipin pa. Kasi may times talaga mga kamamaw sa sobrang busy mo, hindi mo na alam kung ano din yung mga gagawin mo. Ayun, may pulis dumaan na kamo. Ano ka lang. Ay, hindi mo na talaga alam ang gagawin mo sa sobrang dami mo iniisip din. Syempre yung pagkakasunod sa mga dapat mong gawin. Tsaka syempre may mga bagay na hindi mo pa talaga alam.
na parang malalaman mo na lang eventually sa huli kung wala nag-guide sa'yo. Pero kung may mag-guide sa'yo ng maaga, at least magagawan mo o magagawa mong paraan ng maaga yung dapat mong ayusin, and gagawin ganyan. Minsan talagang na-experience ko pa na parang ililibre pa ako ng ride sa ng mga naging kaibigan natin dito. Ay, shoutout kay Rasip Flores, yung kasama natin sa Pilipinas natin sa TGI Friday. Sa inyo dumating tayo, mas nauna sila. So mas nauna sila magkasasakyan, magkagamit, etc. So ayun, tinulungan nila ako. Ayun, hindi lang naman ako, lahat kami magkakasama kami. So tulungan ka talaga, welcome ka nila. Minsan i-invite ka pa ng mga tao dito sa bahay nila, lalo pag mag-isa ka na, dahil alam nila kung gaano kalungkot ang mag-isa dito sa Canada na pag di mo kasama pamilya mo. So may mga times na parang pag may mga gathering sila, i-invite ka ng mga Pilipino, which is ang masasabi ko sa based doon sa experience ko is parang 85% maganda yung nakita ko sa mga taong naandito kaysa doon sa mga na-experience ko na medyo alam mo na yung masasabi natin. Syempre tao lang tayo, hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka. Yun, based dun sa aking experience, mas marami yung tumulong, usual mas maraming tumutulong kaysa dun sa hindi ka pinapansin. Yan. Kaya syempre ingat-ingat din pag ano, ingat-ingat din o pipili din kayo ng tao na papakasamahan nyo, kasi hindi rin naman lahat ng tao is aakma dun sa ano mo, sa ano ng sistema mo. Minsan merong magiging sagabal, merong minsan typical na tao na minsan kakainggitan ka ng mga Pilipino dito. May mga ganun, hindi lang naman dito sa abroad yung kahit naman sa Pilipinas ganun naman eh. Kumbaga normal na ano ng Pilipino yun eh, na minsan nakakainggitan ka. Basta alam mo nang marunong ka lang magdala. Tsaka na dapat ang pinaka-importante talaga mga pag dumating ka dito, dapat mapagpakumbaba ka, marunong ka makisama. Iyan yung mga bagay na i-earn mo balang araw talaga, na parang sa sobrang ano mo talaga na parang pakikisama tsaka pagpapakumbaba mo sa kapwa mo, malaking tulong may dudulot nun sa'yo pag ano ng klase ng sistema ng pag-iisip mo. Malayo ang mararating mo mga kamama at marami kang magiging kaibigan. Saka syempre mga number one na ano rin naman, yung success ng iba, huwag mong hatakin sila pababa. Kasi yung success nila mga kamama, honestly, ay napagano natin yung tungan nila ng buhay mo dito. Yung success ng iba mga kamama, pinaghirapan nila yun. Pinaghirapan nila, pinagsumikapan nila, kaya nakarating sila. Mas maganda mga kamama masasabi siguro. Ako kasi ganun ako, hindi ko kinakaingitan yung mga bagay na alam kong sila naman ang nagpakahirap nun eh. Sila naman nagpakasumikat ng mga ganung bagay eh. Dapat na gano'n sila, dapat na dito pag sumikap ka, ano yun mo gawin. Para sa akin, gawin ko siyang inspirasyon. Yan. Gawin ko siyang inspirasyon na para ma-reach mo din yung goal. Yun dapat na ano. Kasi wala namang maitutulot mga kamama yung inggit sa totoo lang. Aanin mo yung inggit, pero may imbes na parang binibigay mo yung dito, oras mo, nakapanahon mo para maingit ka sa isang tao, bakit hindi mo na lang gawin silang inspirasyon? Kumbaga ba, kesa sinasayang natin yung oras natin sa mga walang kwentang bagay, gamitin natin sa mabuting bagay. Tsaka sa ano, huwag natin sayangin yung oras, kasi hindi naman natin hindi naman natin may babalik na yung mga bagay na dapat isasyon. Kaya mas maganda yun, ilagay mo sa tama yung sarili mo, tsaka ma-inspire ka o mag-inspire ka ba na ibang tao, diba? Kasi lahat naman tayo mga kamamura, parating tayo sa panahon na wala tayo parating sa pagsubok. Pero syempre sabi nga nila, kung di naman ibibigay sa'yo ng Panginoon yan, hindi mo naman kaya yan, hindi ibibigay sa'yo, ibig sabihin kaya mo yan, malulusot na ito. Kaya ano, payo lang na payo ng isang amamaw to, hindi lang na dahil nandito tayo sa kana, kumbaga
talon-talon yung story natin. Pero which is focus din naman tayo kung ano yung ano, baga ba yung sa bitin or mga kaugalian ng Pilipino. Kaya kadalasan pa niyan mga kamamaw, minsan dati ka sa point na minsan wala ka rin. Yung mga tao din talaga mga kamamaw na mismo sila dito na experience natin, sila na magkukusa, sila magkukusang lumapit sa iyo para tulungan ko. Yun ang mga mabubuti. Kaya which is pag na-experience nyo yung bilang ganun, yun ang mga taong dapat pahalagahan nyo, ikip nyo sa buhay nyo. Dahil yun yung mga tao ngayon is bigay ng sa taas, yung bigay ng Panginoon yan. Binigay niya sa'yo para i-guide kayo, para tulungan kayo makaahon, lalo na pag nagsisimula kayo dito. Hindi rin naman biro mga kamamaw ang pagsisimula para dito sa like for example dito sa Canada. Bagong dating ka, siyempre marami kang gastos na Pinas, bago ka nakarating dito, tingin ka pa dyan eh. Kasi magkakaiba din ng agency, may mga agency na parang ginastos mo lang kung conforme sa employer mo. Yes, minsan sagot nila lahat, halos ang sagot mo lang parang yung mga normal requirements sa Pilipinas, like yung pwede pagawa ng passport, mga visa, yung mga ano yun, sagot mo yun eh. Tapos yung mga paglalakad mo ng mga kung ano naman, FBI, police clearance, mga gano'n. Yung sagot talaga ng typical na empleyado ka nag-Amerika. Pero yung parang libre ka sa ticket, tapos automatic lalakarin na yung permanent residency nyo. Yan may mga gano'ng senaryo namin sa sagot na employer yun. Kaya magkakaiba pa rin, iba-iba. Merong dito, meron naman din mga senaryo na parang ikaw na lahat ng gagastos para makarating ka lang dito. And marami tayong maraming iba't ibang way ng pag-a-apply lalo dito sa hardline, basta maging lang, balik-uli yung kwento, basta maging mabuting tao ka lang, maraming malayo yung mararating mo sa buhay. Tsaka supportahan mo sila, number 1 pa, lalo na pag nagkaroon ka na mga kaibigan na parang naandyan palagi para sa'yo, supportahan mo din, balik mo din yung support ang binibigay niya sa'yo. Kasi hindi naman sa hindi naman lahat ng taong kilala mo, mga kaibigan mo is naandyan palagi para supportahan ka. Yan. Merong iba dyan na typical na porque parang parang tingin nila pag nakikita nila sa Facebook is parang umaasenso na, parang imbis na tulungan ka, atakin ka bababa. Tapos yung ma-experience mo minsan kung sino pa yung hindi mo kilala, lalo kaya sa Facebook at sa YouTube natin, kung sino pa yung hindi mo kilala, yun yung nakasuporta. Kung sino pa yung kilalang in-expect mo minsan na tutulong sa'yo, iyon pa yung wala, iyon pa yung hindi mo nakikita nagpaparamdam sa'yo. Which is hindi ko naman inaalam kung sakaling baka may busy sila or something na, pero para sa akin kung talagang gusto mo supportahan yung isang bagay, mga simpleng makatulad yun sa mga Facebook pa nagpo-post ka, diba? Parang kaprasong minuto lang, posibleng hindi mo makikita yung yung mga post ng tropa mo kung sino. Lahat yan, yung mga tropa ko ngayon, lahat ng mga kung sino man mga vloggers, kung sino man yung vlogger o non-vlogger na nagpo-post na nakalike ako dyan, nakakomment ako dyan, dahil doon ko pinaparamdam sa kanila na although hindi kami nakikita or something na ganyan, nandun yung support ako. Yun yung mga bagay. Merong iba kasi imposible, hindi niya makikita yung post mo, pero hindi niya hindi ako nagre-reklamo or hindi naman tayo na dapat inano yung supportan yung supportan yung vlog ko, hindi lang. Minsan mapapaisip ka na lang, makikita mo na pag sinisilip mo sa vlog mo kung sino pa yung kakilala mo, siya pa yung gusto mo suporta sa'yo. Yun mga kamamaw. So mga kamamaw, nandito na tayo, malapit na tayo sa Co-op. Medyo na rin to, mahaba na rin yung vlog na nagawa natin. And then sana nag-enjoy kayo sa ginawa natin vlog for today. So mga kamamaw, nandito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.